documents to. For example, 40 square meter yan. Ta-times natin yung ng 27. So, times yung mga tamang sila. Nakalimutan ko na yung ano niya eh. 40 times 27K. 1,080,000 natin yan. 80. Tama ba ma'am sila? Tignan mo nga, 1,080,000. Pag 27, malaki kasi yung difference niya pagdating sa build now pay later. Kasi under bank financing na yon. Okay. Oo. Pangalawa is yung progressive billing. Yung ibig sabihin ng progressive billing. Yun po yung chap-chap. Kumbaga, Kung ano natapos? meron ka ng budget, pero ang ginagawa, chap-chap mo yan. Saka mo lang mabubuo yan hanggang matapos yung project. So, ang unang gagawin dyan is bibigay mo yung 30%, tapos tatapusin nila. Pag natapos yung 30%, another 30%, 30%, 10%. So, hanggang matapos. Kumbaga, ikaw ang may hawak ng budget, hindi mo siya ibibigay ng cash. Pero, ang kaiban kasi niyan, ang per square meter niyan is 30K. So, may difference yan na 3,000 per square meter. Malaki yan. Kaya, yung iba, nagkakas kasi sayang din yung 3,000 na difference. So, kung kukunin natin yung 40 square meter niyan, times 30, that is 1.2. 40 square meter, 30K. Plus 1.2. So, may difference siya na 120. Malaki ang difference niya. Dito kasi sa CAS pa sir, pwede pang magbigay si company dyan ng konting discount or freebies. Magbibigay kami ng freebies, either aircon, flat TV, or refrigerator. So yun yung kagandahan ng CAS. So ang pangatlo naman is yung bank financing, BNPL, build now pay later. Yan na yung bank financing natin, or bank financing. So dito lang kasi medyo stricto na dito kasi siyempre bangko na kasi ang kausap natin dito. Alam naman natin pag bangko, stricto yan. So kailangan dyan yung title ng lote. So kailangan kung sino yung client, yung principal borrower, siya dapat ang nakapangalan doon sa title. Kung siya yung magpapabill. Tapos siyempre kailangan yan ng verifiable source of income. Ibig sabihin, yung nakaano talaga na kailangan yung income ng client is valid. Valid. Hindi kagaya ng mga iba na, for example natin is yung mga farmers. So, although may pera mga yan, so mahirap silang ma-qualify pagdating sa bank financing kasi hindi kasi verifiable yung source of income nila. Kumbaga, seasonal lang din kasi. Although, malaki naman yung kinikita nila. So, dito, pwede natin silang ipasok sa cash or bank financing. Kasi dito, hindi naman na stricto pagdating sa lot title. As long as may proof of ownership, pwede na yon. Hindi na kailangan na naka-title. O hindi, dito sa dito sa cash saka progressive billing. Dito lang, ang difference lang kasi medyo malaki na kasi yung ano yan, yung per square meter. 36K na per square meter. So, malaki talaga yung difference niya. So, kung kukunin mo yung 40 square meter dyan, times 36, yan na yung sinasabi ko na abot na siya ng 1.440,000. So kung titingnan mo po yung difference niya sir, ang laki na pag compare dun sa cash. So almost 300 plus din. Ang difference niya. Dito kasi syempre bank financing na kasi yan, kumbaga loan na kasi yan, bangko na kasi ang bahala diyan. Kumbaga hindi mo na kailangan maglabas ng ganitong halaga para ma-start yung project mo. Sila na. Pero pagka kinumpute mo to yung percentage nito, sabi na mga magkano ang most likely ang bali din sir, nagre-range na to ng ano ang monthly nandiyan yan is nasa sa ano muna sa yung hindi yung percentage muna ng amortization niya. Dito sir. Ilang percent? Ito. Sa bangko kasi ngayon nasa 6.75. Meron kasi tayong ginagamit na kakaibang calculator. Hindi siya yung calcu lang. Nandito na yung automatic na ito ipapa-download natin to, Carl's Mortgage. Yan yung ginagamit sa mga computation. Okay. I-enter mo lang diyan yung kung magkano yung total contract price. Tapos dito sir, lahat to
kailangan ng commitment fee. Okay. So, meron ding possible na ilalabas yung client natin. Hindi ibig sabihin na build no pay letter is as in totally free. Wala siyang ilalabas. Meron siyang commitment fee kasi yun yung gagamitin ni company para dun sa package na siya na ang bahala lahat. Siya na ang mag-aasikaso ng mga building permit, sanitary, fire sa permit, dun sa planning, sa design, sa labor, sa revise ng kasi yung revision, yung hanggang hindi kasi natin tatapusin yung plano hanggat hindi satisfied si client. So, unlimited naman yung revision. Ang maganda dyan, customize kasi yung design natin. Pwedeng kay client yung design or pwedeng sa atin ng design. Ngayon, kung may gustong pabaguhin sa client, pwede lang hanggang matapos. So, saka lang mag-start yun pag finalize na natin yung design na gusto ng client. Pero pagka during revision, yung cost nun, magre-revise din. Sasama din. Tama ba? Pag nag-revise Hindi siya? na sir, as long as na-compute na natin yung yung lot area niya. Kasi nagre-revise lang naman tayo doon sa design eh. Pero yung area niya, yun pa rin. Oh, ganun. Hindi naman tayo magpapalit na sa Ang importante lang kasi diyan, kukunin natin kung ilang square meter yung patatayuan. Ngayon, kung magpapalit-palit siya ng design, okay lang. Hanggang masatisfied siya na yun na yung gusto niya. Walang added cost yun kung Wala sakali. Unlimited yung So pagka 1 million yung contract price at during halimbawa nagpabago siya. So as is yung niya, yung account, kasi yung hindi naman amount. tayo mag-adjust doon eh. Not unless magdadagdag siya ng additional room, Yun nga, additional yun nga, toilet. sir. Oo. Yun na yung additional. Pero doon kasi sa package natin na 40 square meter, nandun na yung inclusion nun. 2 kwarto, isang toilet and bathroom, dining room, yung dirty kitchen. Ngayon, kung mag-additional siya ng bathroom or mag-additional siya ng Di ba, garahe. I-additional niya. iba na yun sir. Oo. Iba na So yun. ibig sabihin, pag nag-variable yung yung design mo, variable din yung Kasi yung carport natin kasi, hindi na siya kasama doon sa 40 square meter eh. Kung kukunin add-on mo. kung baga, nag-add-on ka na. Kasi kung kukunin mo pa yung ipapasok mo kasi yung carport doon sa 40 square meter, masyado nang maliit yung gagawin nating bahay. Masikip na. Yun kasi yung natin eh, minimum Hindi, pagka na-meet na niya, di ba ito yung minimum natin na per square meter, nagdagdag siya ng yun, additional computation na yun. so another computation po yun. Sir. Parang medyo dito yata tayo. Okay lang ba? Kasama niya. Para okay lang ba? Pasensya na. That's blessing. So dito, kung kukunin natin naman dyan na yung yung monthly amortization niya, itatype lang natin yung total Contract price. Okay. Yun na nga, makukuha natin yung total contract price kung malalaman natin kung ilang square meter yung gusto ng client na Patatayuan. So mag-sample tayo doon sa 40 square meter. Ngayon kung na natin yung area niya, tanungin natin kung cash ba, progressive billing, or bank financing. Bank financing. Para alam natin kung ano yung ita-times natin. Oo. So kung ita-times natin yung yung 40 square meter sa 36, lalabas nga yung 1.440. So dito na natin ipapasok yung 1440. Yan na yung total contract price. Automatic na yan, magko-compute na yan. Dito, So yun ang constant to, yung 200. Yan din yung i-enter na natin dyan. So lalabas na yan kung ilang percent nung 1.440 yung 200. So ito na yun. Okay. Lalabas na siya. 13.9. Ngayon sir, itong 8 na to, parang inaano lang natin yan na pinaka high ceiling rate ng interest. Para just 8 8% per annum per year. Yun ang inano ko. Ngayon, pero ito sir, hindi yan yung latest ngayon. Ang depende ko ano yung latest na interest rate ngayon ng bangko. Pero nagbe-base lang tayo dito para just in case hindi na mag-expect si client na masyadong mataas yung niya, yung magiging monthly niya. So itong lalabas na monthly amortization niya, possible yan, bababa yan. So ibig sabihin naka-maximum lang yan. Maximum yan. Tama. Hindi na siya tataas diyan. Dito sir, dito naman natin ilalagay kung ilang years yung gusto ni client. Kung gusto niya ng 5 years, lalabas diyan kung magkano yung monthly niya. So yan yung magiging monthly niya. 25,000. Kung gusto niya ng 10 years, enter lang natin, lalabas na rin diyan kung magkano yung monthly niya sa 10 years. So ang maximum natin diyan is 20 years.
as long as si client is ma-reach niya yung maturity age na 60. So kailangan si client 60 years old. Oo. Kailangan si client before siya mag-60 malalaman natin yon kung ilang taon na siya. So for example, 40 years old siya, Oo. pwede pa siya allowed pa siya doon sa 20 years na term natin. Okay. Pero kung 45 na siya, 15 years na lang ang pwede sa kanya. Kung 50 Okay. years old na siya, 10 years na lang yung pwede sa kanya. Kung 55 na siya, 5 years na lang. Yun doon natin maano kung ilang years yung Pero initially natin na intro sa ilang years yung pinakamababa. 5 years. 5 5, years. 3, Minimum. minimum 5 5 years, years. na pwede niyang bayaran. Ang maganda dito sir, kahit 5 years yung sinabi niya, kung just in case may pera na siya in 2 years or 3 years, pwede niya lang bayaran yon, pero yung computation nun, hindi na doon sa 5 years, mag-adjust na tayo. So kumbaga liliit na siya kasi yung interest nun, nagka-compute doon sa 5 years. So magdi-depreciate siya. Ang kukumpute na lang natin doon is yung 3 years. So yun ang maganda. Unlike sa sasakyan sir, pag kumuha ka ng sasakyan, naglabas ka ng sasakyan na 5 years, kahit pa mag-advance ka dyan, same pa rin yung computation nun, yung 5 years pa rin. Walang depreciation. Ganon yan. So sa atin, pwede yung pwedeng i-break ni client yung kontrata niya na, for example, 5 10 years. years. Tapos ginawa niyang 5 years, okay lang yon. So yung computation nun, hindi na doon sa base, doon sa 10 years. Magbe-base na tayo doon sa 5 years. Pero initially, pagka halimbawa, yung 5 years natin kung sabihin niya parang mas gusto ko, pwede bang mas mababa? Let's say, halimbawa, 3 years to pay. Pwede sir. Pwede Meron naman. tayong ibang May mamaya. computation din naman. Mas maganda. Actually, meron pang isa dito pero hindi ko pa yung good as cash natin yon. Yung under in-house na yon. So dito naman kasi meron kasing category kasi yon. So in-house natin yon, in-house financing. So dito kasi kung gusto ni client na zero interest siya, payable in 1 year, 18 months, 2 years, and 3 years, pwede naman. Kailangan lang kasi dito, pag 20% yung IDDP ni client, so zero interest siya within 1 year. Okay. Yung remaining nung nung loan niya. So for example, yung ito nga, kunin natin yung 20% niyan, yun yung DP niya, tapos yung remaining payable in 1 year, zero interest. So parang yun nga, good as cash na. Sir. Kung 33% naman, 18 months. Kung 40%, 2 years. Okay. Kung 50%, ito na yun. Kung gusto niya ng 3 years, pwede siya dito, pero yun nga, malaki nga lang yung DP niya dyan. So 50% na. Tapos 3 years na to, zero interest na yan. Ito yung sa in-house. Ito kasi sir, pinipresent lang namin to just in case na si client kasi hindi na siya capable or hindi na siya pwede sa bank financing. So parang yan na lang yung alternate para lang makuha natin si client kasi sayang din naman. Willing siya, may pera siya. Pero ang problema nga doon sa requirements niya, kumbaga hindi siya na-qualify or hindi siya na-approve sa bangko. Kung na-disapprove siya sa bangko, saka natin ipapasok si in-house. Sa atin na yon, in-house. Kumbaga si company na ang mag-shoulder doon siya papasok. Doon siya papasok. Ito, hindi lang natin masyadong inaano yan. Pero yun nga, parang option na lang yon. Last option na niya yon. Parang last yung bala mo kung talagang mag-retract. Para hindi natin siya mapakawalan. Ito yung offer. Saka natin isasabihin sa kanya yung in-house financing. Pero dito sir, lahat to, kailangan magbigay muna ng commitment fee si client. Magkano? Yung 200k nga na commitment fee. So, kahit anong pipiliin na niya dyan? Sir. Lahat ng terms dito, may possible kasi na ilalabas pa rin si client. Yun yung commitment fee. Yun na kasi yung package natin na kumbaga si client na ang bahala, si company na ang bahala sa lahat doon. Ipakita ko sir. Ano yung inclusion nung 200k natin? So tayo na kasi ang bahala lahat doon sa sir, sa mga building permit, sa design, sa planning, sa labor, sa materials. So kumbaga ang gagawin na lang ni client is monitoring na lang sir. Kumbaga yung 200 niya, naman yon, deductible naman yon. So halimbawa, ang project niya is ito,
Oo. Ililes na natin yung 200 dyan. So yung remaining niyan, yun na lang yung loan balance niya. Okay. Lahat yung 200 dyan ililes natin. So para yung remaining is yun yung loan balance niya. Ang maganda dito sir, pag start na yung Insekto ni abal-abal. madudat na kasta. Abal-abal. Parang magmamais. So, hindi inuulam yan, di ba? Oo, ma'am, inuulam. Inuulam yan. Yun sir. Pag naibigay na ni client yung commitment fee niya, diyan na natin i-start na i-set kung kailan yung groundbreaking. So before kasi natin i-start yung project, merong groundbreaking ceremony na ginagawa si company. Ito yun sir. Ang gagawin ni client diyan, parang blessing, parang before nga i-start yung project sir, dati ceremony nga mangyari. Agpamakan ni client. Sagot na amin. So Si client sa kampanya? ay ni company. Sagot amin ni company sir. Hangam awanan ti lechon kada dati groundbreaking. So aming project tayo before start dati groundbreaking ceremony nga ni company is sagot na pamakan with the lechon. Same mood lang DJ no i-turn over the project sir. So for example, nagpas Nagpasen, no? 4 months turnover ceremony DJ family ni client tayo, then sita ang nga agents can DJ employees ti company at DJ amin. So kasi manin daman ti turnover ceremony nga mangyari pamakan man ni company with lechon ulit. Hangam awanan ti lechon dito sir. So nga agumang ka ti lechon kada dati groundbreaking pa ceremony tayo can turnover. Di nalipat ako. Bagan. Yung sir, let's say itong package na to, yung duration niya from groundbreaking, may duration ba yan na pwedeng matapos? Sir, meron nandun na yun sa kontrata na papasok na sa kontrata. Pero most likely mga ilang years months lang yan. Pag yung ganyang kalit lang, mga 2 to 3 months lang yan. Depende kasi sa weather yan, lalo na ngayon. Okay. Hindi naman nila i-include yung days na hindi nakapag kasi umulan. Importante diyan kasi hindi pwedeng hindi tapusin ni company yan sir kasi 'di ba syempre kumbaga masisira naman si company or parang magmumulta rin ata pag hindi niya nasunod yung yun dun sa merong kontrata doon, may legal na pag let's say halimbawa ang kontrata 1 year tapusin mo yan yung project na yan. Pag hindi mo natapos, merong certain percentage na penalty. Both parties na yan. So meron naman tayo sir. Meron sir, nandun na. Nakalagay na lahat dun sa kontrata. At least magkaroon lang ako ng idea dito kung sakali, kung months yan. So at least meron ako pwedeng i-introduce kung sakali. Itong minimum natin, yan na yung pinakamabilis kasi ito yung pinakamaliit na project natin eh. So mga 2 to 3 months lang siguro. So yan yung introductory natin kung sakali. Introductory project. Yan yung stepping stone na isang project. Basta ang natin dito sir, per square meter. Ngayon, kung gusto ni client ng 2-story, kung ilan yung area natin sa baba, same din sa taas. Times 2. Halimbawa, gusto niya ng 2-story na 40 square meter. Kagaya nun, yung ramel natin, maliit lang to, 25 square meter lang to sir. Pero yung maliit natin kanina na turnover, ito. 25 sa baba, 25 sa taas. Kaya 50. Kaya mas pwede malaki talaga yung area nung pagka 2-story up kumpara dun sa area ng yung actual. Bungalow. Yung bungalow. May nalilito dyan, maraming nalilito dyan eh. Akala nila na pag ganyan na, bakit ang mahal 25 lang yung baba. Siyempre, alangan namang libre yung nasa taas. Times 2. Kung ako naman sa babae, mas talaga. gusto ko yung ganyan. 2-story. Pero mas maganda yung sa pinsan niya, sir, yung bago, sa La Union. Yun yung na-close namin sa pinsan niya. Ganun. 2.2 naman yun. Pero 2-story din. 2-story. Parang ganito rin, pero mas maluwang lang siya. Picture nito, friend. At saka iba, hindi, meron. Ang area niya, ilan ang area niya? Actually, ang gusto lang nila noon is 20. Pero hindi kasya kahit anong gawin natin kasi 3 kwarto yung gusto niya. Binigyan namin siya ng 30 kasi may 2 CR pa yun sa taas eh. Gusto niya may sariling CR yung master bedroom tapos may common CR pa yung 2 kwarto. So kahit anong gawin namin na adjustment, hindi kasya yung 20 square meter. Kasi doon pa lang sa kwarto, wala na, kinain na yung 20 square meter eh. 3x3 yun. Masyadong maiksi na pagka. So hanggang sa umabot sa
Sa 39 ata, yun. 39 ng kanya kabuuan. 39 sa baba, 39 sa taas. Ganito rin sir, may rooftop din yun. Ito, i-ticket na pakita ko yung Ah. Pero itong rooftop sir, iba rin yung computation niya. Although mas mababa na siya kasi open naman na yan eh. Hindi na siya kagaya ng wala na. pabasa ka sa taas. Sa perimeters ay sa may circumference ka lang niya mag-invest eh. Yung mga nasa paligid niya. Ano. Ito, ano so sir? Swerte rin ito kasi dahil first project to sa Biskaya. Ang laki din ng natipid nito. Magkano lang to? 1.5 lang to. 1.8 dapat ang computation niya. Computation niyan pero naging 1.5. Kasi parang promotion. Lahat ng bagong project noon na naiano. Okay, naging model. Parang naging model siya. Model house kasi yun. Model house. Actually, yung sa pinsan niya, 3M din sana yun. Pero dahil nga parang first project dun sa La Union, na ibigay ng 2.2. Parang ano yan eh, parang kung baka nagpapakilala pa lang, so may model ka na. Parang British Kasi yun. doon kasi sir, siyempre pag nakita nila yon, kahit hindi ka na mag-market eh, marami Wala na, nang mag-inquire dyan, marami yung tatanong, uy, okay yan. Bibisitahin na yan. Doon pa lang, may ipopromote mo na yung project doon. Pero tirahin mo muna sir, baka tirahin ng iba. Okay lang. Ang maganda dito sir, hindi ka lang dito sa Isabela pwedeng mag-concentrate. Pwede ka anywhere in Luzon. Given a Pwede ka chance. mag-market anywhere in Luzon. Given chance. Yung Biskaya namin sir, yung mga project namin sa Cagayan, sa Luna, Apayao, sa Kawayan, mostly taga Biskaya ang may nakakuha ng mga kliyente doon. Through online lang. Kasi yan ang maganda, utilize na natin yung power ng online. Kasi yun nga, unlike kagaya nito, normally talaga pag nag-travel ka, consider mo na rin yan. Siyempre, i-con mo yung allocate mo yung expense mo. Number one yan, hindi lang yung yung budget mo, yung oras mo. Wherein kumpara dyan sa naka-online ka. Kagaya nito, 4 lang tayo. Pero pwede tayong kumausap ng more than that. Yung natin. Pero yung ginagawa namin sa pag Rojas, hindi pwedeng isa lang. Kailangan marami para yung expenses mo, di ba? Oo, isa rin yun. Tapos ang isa rin, sige, ganito. Anong ganito natin? Anong direction ko? Saan yun sa agent? Agent. Na mo? Sige, bigyan niyo ako ng ng mga, may mga credential. Natulungan pa lang, sa kanto ko. Pwede mo naman siyang i-referan. Pero agent ka na lang. Pag Para para kon natin. Kung may mga requirements, ano bang mga kon natin?